Eto ha, tingnan ninyo ito sinabi. Manood kayo, itong ating favorite ngayon. Ito ang ating favorite na congressman ngayon. Kasi mainit din ang ulo nito sa mga vloggers. Pasok. Yun nga ang mahirap Yun nga ang mahirap Bakit gano'n ang mga natin, mga kongresista natin, para bagang nasa lang, Di ba? Kahit isa pa, meron pa, mainit ang ulo dun sa Parang, hindi ko, yun nga ang mahirap may nagsasabing blanco pero wala namang bata. Remember, the General Appropriations Act is Ayan na naman siya. General Appropriation Act na naman ang tinutukoy. Hindi ba kayo nakikinig? Alam mo, ewan ko feeling ko, hindi sila nakikinig o hindi nila pinanood yung video o baka naman, ito ang sinabing damage control ng PR na alam naman natin ginagamit ngayon ng gobyerno. Kasi halatang may PR, PR messaging na ginagamit ng gobyerno. Ito ba yon? Ito ho ba yun ngayon? Ang packaging ninyo na idiin natin yung GAA. Yung GAA, walang blanco doon sa GAA. Yan ang importante sabihin natin. Kasi hindi sila mahuhuli doon. Tama naman sila. Walang blanco doon sa GAA. Bycam report ang sinasabing blanco, hindi yung GAA. Sir, ano ba? Panurin nyo naman kasi yung video. Yan ang hindi ko maintindihan sa mga politiko. Kayo na react sa hindi nyo pinanood. Sasabihin nyo kami ang fake news. Ang bira, no? At ang batas nito ay pinipirmahan ng mga miyembro ng Senado at miyembro ng Kongreso at lalong-lalo na bago pumirma ang ating Pangulo. No, in this case, maraming pumirma, maraming nakakita, maraming tumingin. Oo nga. At pagkita nga nila sa Bycam report, blanco may magre-react Nandan na kanina si nakatanggap mismo si Lacson. Bakit isang quarter lang yung nagsasabing blanco ito? Ayan, sinasabi niya, bakit parang isang kampo lang o isang lang, quarter lang yung nagsasabing blanco? Hindi, sir. Si Bato, nasa quarter ni Pangulong Duterte. Pero si Lacson, nandun ba? Hindi naman maka-Duterte si Lacson. Alam naman natin na nandun pa nga siya sa Alam ko, nasa Senate slate pa siya nung ni Marcos So, hindi isang quarter lang. Meron pa isa magsasalita, yung kakampi nyo rin ngayon. There's no law that has been signed by the President. Tama ka naman dyan, hindi naman nang tinutukoy yung presidente. Paulit-ulit naman There's nothing in it. As far as we are concerned, in my experience as a legislator, lahat po ng pinirmahang batas ay kumpleto po yan. Oo nga, hindi yan ang tinutukoy, sir. Ano ba? Sir, ano ba yan? Gulo-gulo naman Bycam report nga So yung ratified version now, yung ratified version yung ng Bycam. Still, the President will have to sign the ratified version. Nakita niyo po ba yung copy ng bago ni-ratify ng Bycam? No, I haven't seen that. React ka ng react, you haven't seen the ratic. Sakit mo sa bangs. Ang sakit mo sa bangs. Yun ang tinutukoy ni Ungab at ni Pangulong Duterte. Tas tinanong sa'yo, have you seen the ratified version? Ang niratify ka ng Hindi. Sagot mo. React ka ng react, tas hindi naman pala. Sure naman. Wag ko kayo magagalit sa akin, sir, Kasi, para sa inyong kaalaman, sir, yun po kasi, kasi baka ako, concern ako sa inyo. Next time, wag po kayong sasagot ng hindi nyo napanood talaga. Kasi hindi yun po ang sinasabi. Wala pong sinasabi si Pangulong Duterte. Ulitin ko, siguro 100 times ko na sinabi to sa video. Panoorin nyo, sir, na maigi. Walang sinabi si Pangulong Duterte at si Ungab na ang pinirmahan ni Marcos ay blanco. Wala rin siya sinasabi na ang GAA ang blanco. Ang sinasabi yung Bycam report. Sir. Tapos, nung tinanong kayo kung nabasa ba ninyo, hindi nyo naman nabasa, sir.
Eh, yun nga po yung tinutukoy. Sana, sir, hindi na lang po kayo nag-react. Mawalang galang na po, sir. Sana hindi na lang po kayo nag-react. Kasi, tingnan ninyo, natawa tuloy ako dun eh. Grabe ho yun, ha? Bago ni-ratify yung BICAM. No, I haven't seen that. I haven't seen the copy. Sir, sa Barayuga lang, sir. Barayuga case. Yung question. Wala na, iba na yan. Oh. I haven't seen that. Okay. Ito kasi mga kababayan pwede ba nating sabihin, halimbawa ako, tinanong ako ni Boss Dada o kaya ni Coach Oli, ni Jay o kaya ni Judea, Banat Bay, ang ganda nung pelikula na yung halimbawa lang yung, kasi pasensya, hindi ako nanonood ng Tagalog. Noon pa nanonood ako pero ngayon hindi. Yung sana maulit muli na pelikula. Tapos sa halimbawa lang sasabihin ko, di naman maganda yun. Ang baduy naman ng pelikula na yun. Wala nga yun wala nga kwenta yun. Hindi totoo, hindi yun. Hindi yun pang realidad, sabi ko. Okay. Oh. Sino ba yung mga artista doon? Biglang tinanong nila Boss Dada. Napanood mo ba? Hindi. Bakit ganun? Sir, yun na nga baka nga sa tingin ko na mix ni Barbers yung tinutukoy. Hindi hugaan tinutukoy ni Pangulong Duterte at ni Ungab. Yung BICAM report. Kasi naman kayo media, pag nagtanong kayo, gaa-gaa ang ginagamit nyo. Yan tuloy. Sumasagot, hindi alam ng mga yung sagot. At saka sinasabi niya isang kampo lang, hindi po. Kahit itong kakasamahan ninyo. Yung Makabayan Black, sinabi rin blanco. So sinungaling yan? Eto. Itinanggi ng ilang senador na pumirma sa BICAM report ng 2025 national budget na may mga nakita silang blanco sa pinirmahan nilang dokumento. Ipinakita naman ng isang kongresista sa GMA Integrated News ang kopya ng BICAM na niratify raw ng Kamara kahit may mga blanco. Saksi, si Jonathan Andal. Nakakuha ang GMA Integrated News ng kopya ng BICAM report ng 2025 national budget mula kay Congressman Raul Manuel ng Kabataan Party List. Si Raul Manuel, ha? Si Raul yan. Si Raulo yan. Si Raul yan. Okay, si Raul yan. Hindi po yan maka-Duterte. Ay, galit na galit sa mga Duterte yan. Pero bakit niya sinabing blanco rin yung kanilang natanggap? Si Raul yan. Si Raul, So, mali yung sinasabi ni Barbers na isang quarter lang o isang, masabi nating isang kampo lang. Yung nagre-reklamo. Hindi ho, pati ho itong kasama ninyo. Yung inyong ginagamit ngayon ng Kamara na para attack dog sa mga Duterte. Sila rin ho mismo nagsabi, blanco talaga Tugma raw ito sa mga blankong ipinunto sa inilabas na dokumento. Tugma daw sa blankong inilabas ni Ungab. So from different camps, talagang blanco. O tama yung sinasabi ni Ungab. Ito ni na Congressman Isidro Ungab at dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sabi ni Manuel, mo ngayon na sumang-ayon si Raul. Si Raul, di ba? Ang BICAM report na ito na may mga blanco ang siya ring niratipikahan ng Kongreso. Aniya, binigyan daw ng kopya ng BICAM report ang lahat ng kongresista noong Disyembre bago ito isinalang sa plenaryo para maratipika. Pero ang problema, in-email lang daw ang soft copy nito. Kulang isang linggo bago ang ratifikasyon. Habang ang printed copy naman, ibinigay lang daw wala pa isang oras bago ito isinalang sa plenaryo. Kaya raw hindi na ito nabusisi ng maayos. Sobrang tipid ng oras talaga para Sinadya kaya na ipitin yung oras nung time na yon para talagang hindi na mabusisi? Yun, yan ang mga tanong dyan Hindi kaya, kaya inipit ho talaga? Hindi natin alam. Sisi
kasi yan, parang may enter sa totoo lang, hindi rin agad nakita yung mga blanks, no? Kasi nga, hindi tayo sanay na may mga ganon. Sa madaling salita, parang hindi masyado nabusisi. So, pumirma lang sila, inassume lang nila na okay ang lahat kasi may tiwala sila. Ay, huwag kayong pirma ng mga kontrata, ha? Naalala ko, di ko na sasabihin. Hindi, totoo, ginagawa yan talaga nung iba, yung minamadali ka, tapos, kasi dapat, at totoo lang, although hindi sa ganito, sa mga kontrata po, dapat inuuwi muna yan. Tapos, tanungin mo muna, papabasa mo muna sa abogado. Pero ngayon, yung mga artist agency, mga management, di ko na sasabihin kung sino, ha? Dati nung pumirma si Mocha, may hidden dun sa baba na small text ang ginamit. Automatic renewal of contract nakalagay dun. Tapos nung gusto na naming mag-quit doon sa management na yon, ay grabe yun ang ginamit. No. Kaya nga, mabilisan yung pagpapapirma sa amin, ginangarag kami, tapos maliit pa yung font so hindi na nabasa. Buti na lang napakiusapan namin at nung napag-alaman namin, yung mga sikat nilang mga artist, hanggang ngayon medyo pulubi pa. Bakit? Kasi nga may automatic sabihin, nung pumirma sila doon sa kontrata na yon, yung kasunduan na yon medyo mataas pa yung katkong nung management. Kasi nga, hindi pa sikat yung artist. Sumikat na yung artist, milyonaryo na yung mga show niya. Ang laki nung katkungan na nandun. Automatic renewal yun. Yun, nadali. So what do I mean? Simple lang mga kababayan, ha? Ganyan ang nangyari dito sa kamera. Parang inipit yung oras para hindi na mabasa at mabusisi. Tapos, siyempre, ina-assume nila, wala naman sigurong gagong maglalagay ng blanco. Kaya lang, nagkataon, gago ngayon nagkataon, gago ngayon. Kaya talagang sinubok-subukan na gawing blanco. Ayan, nung blanco, pinirmahan nila. Yun, ang ano dyan. Ko lang na-encounter na nag-ratify ng budget, meron pala mga blank. Sa pagsusuri ng GMA Integrated News, ang pahinang ito halimbawa ng dokumentong... So, ibig sabihin po, meron talaga hong blanco. Mga kababayan, malinaw na malinaw po. Kasi nga alam nyo, sinasabi ko nga sa inyo Kaya feeling ko merong PR na hinire etong mga animal na to kasi mahilig mag-hire to. Lalo na yung mga vlogger niya. Hina-hire nila. Bobobo naman. Kaya ngayon, hirap na hirap sila magpaliwanag dyan sa gaan na yan. Kasi alam nyo, masalimuot na bagay ito. Itong mga vlogger nila, lalo na yung gagong vlogger nila, ang tanga-tanga niyan Walang alam niya sa politika, lalong walang alam niya sa budget. Ngayon, pilit na nagpapaliwanag. Di ba? Ay, nakuha ko sa'yo, bumili ka na lang ng sabon, sabunin mo yung mukha mo at bibig mo. Baka malinis pa. Hindi kasi totoo naman Pilit. At bakit ko kinikwento ito? Ito kasi umamin tong bayaran na vloggers So, ibig sabihin, posible talaga na meron silang PR na ginagamit para i-damage control etong na-booking. Na-booking ko kasi ito naging trending talagang sumupla ko at marami hong grupo akong alam na talagang kahit mga negosyante, mga mapa-uniform personnel, nung napanood nila ito, nag-init ang ulo nila kasi bakit ganun? Tapos yung mga nabawasan pa, tinamaan pa sila. So ibig ko lang sabihin mga kababayan, ngayon alam natin na tila merong silang ibang istoryang pinalalabas na alam mong dikta ng PR nila. Ano yun? Ang idiin nyo, walang blanco sa GAA. Walang blanco sa GAA. Walang blanco sa GAA. Pag paulit-ulit yan, lalabas na sinungaling si Duterte. Iulit nyo. Kami nang bahala sa media. Alam ko yan Kasi meron akong kilalang ganyan ng trabaho. Binabayaran siya. Siya ang nagko-control sa mga vloggers,
siya ang nagko-control sa mga media para magkaroon ng damage control sa mga iskandalo. Tuwan-tuwa nga yun pag may palpak ang gobyerno. Kasi may iskandalo. Pag may iskandalo, meron ngayon siyang trabaho at project. Pag may project siya, alam mo na, may pera siya. So ang trabaho niya, ito may iskandalo, ayusin mo nga ito sa media, ayusin mo nga ito sa mga social media. Tapos siguro, malamang sa malamang, ang sinabi niya sa media, ganito lalabas si ganito. Totoo yan, kinokoordinate. Alam ko yan. Sinubukan akong bilhin niya, di ako nabili. Sabi ko, pasensya na, magkaibigan tayo, pero pasensya na. Ibang usapan to, pera ng taong bayan to. Hindi ho ito tungkol sa budget Yung kahit noon pa, ito yung sinasabi ko noon pa. Ang trabaho ganyan. Siya yung lumilinis ng dumi ng mga politiko. Tapos, ang gagawin niya, ko-coordinate niya sa media, tatawagan niya yung mga kaibigan niya media, lalabas si ganitong si ganitong politiko, interviewin niyo ito ang tanong. Ang laki ho ng bigay diyan. At yung mga media naman, syempre ikaw, reporter ka. Alam mo yun, kaya nga meron akong kilala dyan, reporter, grabe. Talagang ang tanong ito lang ang tanong mo wala nang iba. Alam na nung politiko ko anong sasagot niya. Tinuturuan, ang tanong, gaa lang Totoo ba na pumirma si ng gaa? Si politiko naman, ayun na yung keyword, gaa. Ang sagot niya, ang sagot ko, ito. Hindi. Walang blanco dyan sa gaa. Tapos ngayon, ang issue naman. Tama ba? Constitutional ba? Meron bang basihan ng demanda? Ganyan, siyempre. Ikaw, tama naman yung sagot mo. Ano sagot mo? Walang basihan na magdemanda hindi yan tatayo sa korte kasi nga, ang pinirmahan ng yung GAA na printed ay wala namang blanco. So, ang ganda na ng kwento. Isipin mo nabaligtad pa ngayon si Duterte. Si Duterte pa ang fake news. Kahit hindi naman niya sinabi yun. Saka nakakita ng fake news na hindi mo sinabi. Sabi ko nga sa inyo, kaya mapagmatyago kayo. At pagka, nanood kayo na mainstream media, tingnan ninyo yung wordings na ginamit. Napaka-importante kasi yan Sabi ko nga sa inyo, dyan nila nilalaro sa wordings. Kasi yung mga Pilipino, pagpasensya na natin, yung iba nating mga kababayan, hindi naman talaga nila binabasa yung details. Ang binabasa nila yun, yung headline lang na sasabihin, Marcos said, Duterte is lying. Ganyan, yun lang ang babasa. Ay, sinungaling si Duterte. Wala naman palang blanco. Alagay doon sa headline, walang blankong pinirmahan si Marcos. Duterte, sinungaling. Ganyan. Ikaw bilang Pilipino, dahil mas gusto mo yung mag-swipe ng TikTok at maghanap ng mga bebot dyan, na sumasayaw ng ganun-ganun, hindi mo nababasahin yung laman ng news. Di ba? Ang basta, tama nga, wala palang pintina mo na, walang pinirmahan si Marcos. Sinungaling si Duterte, fake news peddler pala. Ganyan nun sila magsalsal ng balita. Tapos, para kapani-paniwala, lahat ng media ganun ang kwento. Pag lahat ganun na kwento, kaliwat kanan, pupunta ka sa 7-Eleven, sa Uncles dyan, yung mga dyaryo dyan, headline na yan. Siyempre, wala nang pera yung mga dyaryo. Kasi totoo, mahina na mga dyaryo, mga news, yung mga TV. Nasa social media na talaga. So, tumatanggap na yan. Ito, headline mo, sa halagang 300,000. Hindi natin headline, ito lang. Hindi naman importante yung laman. Headline lang importante. Duterte, nagpakalat ng fake news. Ikaw naman, si tanga, bumibili ka lang sa Uncle John's o kaya sa 7-Eleven, nabasa mo, ay, oo nga, nagpakalat ng fake news.
Hindi mo binasa yung loob. Tapos magano ka, ba't kaya ganun si Duterte ngayon? Tanga ka eh. Tama mali. Tapos lahat. Punta ka ng Uncle John's, punta ka ng 7-Eleven, gano'n nabasa mo. Ngayon, uuwi ka sa bahay, magkukuyakoy ka, inom ka ng beer, di ba? Biglang pagbukas mo ng news pack. Duterte, nagsinungaling. Duterte, liar. Kaliwat kanan sa lahat ng news. Amo na, sabi ko na eh. Tama nga kasi tayo mga Pilipino, pag maraming nagsasabi, ewan ko kung tayo lang bang Pilipinong ganun o kahit yung ibang mga tao. Pag maraming sinasabi, nagmumukha ng totoo. Di ba? Mantakin mo. Dati meron pang may lumalabas pa sa social media naman. Healthy ang uminom ng isang bote kada isang araw na alak. Kasi nakakapatay ng bakterya. Ganyan. Ikaw naman, si manginginom. Pag nabasa mo, napanood mo yun, di ba? Pag tinignan mo, papaniwala mo na, paulit-ulit na yun. Lahat na manginginom, i-share na yun. Ang dami nyo manginginom sa barkada nyo, na friend mo lahat. Senior lahat yun. Tingnan mo na, totoo. Kasi paulit-ulit mo na nakikita. Kahit ang sinabi doon, isang bote lang ng San Mig Light. Hindi naman sinabi doon, isang bote ng tequila. O isang bote ng gin. Di ba? O na Macallan. Mali. Dahil ka tatanga-tanga ka, hindi ka nag-research, hindi mo binasa talaga yung tunay na laman. Nang sinabi mo lang doon, ang nakita mo lang doon, isang bote ng alak. Inassume mo na yung bote ng alak, gin. Bote ng alak, whiskey. O di kaya, tequila. Kasi nga hindi mo binasa, hindi mo pinanood. Yung buong news, di ba? Tapos pag paulit-ulit na, tama na sa inyo magbabarkada. Pare, nabasa mo ba yun? Ano yun, pare? Uminom daw tayo isang bote kada isang, okay lang daw para mamatay ang mga bakterya sa katawan natin, pre. So, ilan tayo ngayon? 5 tayo. Boss Dada, Coach Soli, Pastor Judea. 5 bote ito. Sige, order ka 5 bote ng Macallan dyan. Tama, mali. Kasi nga gago ka. Tanga ka. Nagpapaniwala ka. Hindi porket paulit-ulit, totoo. Lagi yung tatandaan, ha? Maging magkaroon tayo ng critical thinking.